Startup Podcast PH is co-produced by Sprout Solutions, Aperon, Tuala, Simf, Sekuna, Red Circle Global, Maroon Studios, and Aim High. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. We're live now in Facebook. Hello. And we have School of Profits, community for anyone who's interested to make money online. And we have the founder and visionary Kirk Roldan. Hello, Kirk. Kamusta? Good evening, Johnny, and everyone. To everyone who's watching right now, good evening, Pilipinas. Mag-ingay. Ayan. So, Kirk, you're from where in the Philippines nga ba? I'm from Mindanao. Mindanao. Surigao City. Sa mga Surigao Bisaya City. dyan, hello. Good evening. Wow, and Oo. and yun yung amazing thing dito, no? So actually, you're one of the experts who's making money online, and I think you wish to parang i-share ang abundance and ang blessings na ito sa iba pang tao. So sige, let's talk about School of Profits, but maybe later pag-usapan din natin yung iyong story, kung paano ka nga ba kumita online, paano ka nga ba nakakuha ng mga clients, and why you really want to do this now, this School of Profits. Pero Kirk, let's start with the question. Ano nga ba ang School of Profits? All right. So, everyone, to everyone who's watching right now, thank you so much sa mga members dyan ng School of Profits. Hello. And by the way, brother, thank you so much for having me here. I really appreciate your time and effort. No, you are dedicated to doing this every week. Grabe yung dedication pa ganun, guys. Our pleasure. Oo. So, as long as we can help individual, so let's do it. And all right. So, brother, School of Profits. Actually, naisipan ko yung pangalan na yan like a month lang, this July or katapusan ng June. But I've been teaching SEO since 2014, 15. I started from there. And then 2018, 2019, I've been teaching a lot of people when it comes to SEO sa international naman, bro, targeting international people, clients, kasi the goal is to get clients. Hindi ko kasi gino-goal to get clients sa Pilipinas. That's why, grabe, I'm preparing every day. Nag-i-English pa ako, gumagawa ako ng content, YouTube content, and then hindi ako ganun kagaling mag-English. So, nahihirapan talaga ako, I use different strategies like teleprompter, nagbabasa pa ako ng English books and everything. just for me to become well known in SEO, teaching international people. But then again, last year ko pa siya na discover sa sarili ko nung nag-attend ako ng Discovery. Like getting to know more about yourself, yung ikaw talaga, So I discover myself, and then doon ko nakita na I'm not into this, yung pagtuturo ko sa international, how to do SEO, mga ganon, getting clients. Kasi like I have thousands of students sa US, Australia, Canada, You UK, mean mga you teach Asia. you teach mga foreigners? Yes, foreign talaga. Even yung YouTube channel ko, napupuno doon ng interviews sa mga Amerikano talaga, and I have a community, a monthly paid community. Andun sila. So, yun yung ginagawa ko, bro, for the past 5-6 years. And yeah, I want to stop doing that. So last Discovery last year, dun ko na-discover, but I didn't stop. Kinontinue ko pa rin siya. Pumunta pa ako ng Bali, Indonesia, Pumunta pa ako ng Vietnam to speak at international conference. And I feel stress, depressed, anxiety doing that, because ngayon ko pa talaga nag-sink in lahat sa akin, bro, na I need to stop it, I want to be myself, Gusto kong magpaka ako. So that's why, matagal ko na tong gusto That's why, ginawa ko si School of Profits, bumalik sa inyo kasi nakita ko, ba't pumupunta pa ako doon? But I'm always chasing butterflies. But ginagawa ko to, hindi ko naman to gusto Yes, because of client. Yes, kasi andun yung kumikinang, andun yung pera. And that's also what that's also yung ito din yung masishare ko sa inyo, guys, So to everyone who's watching right now and listening right now, if hindi nyo gusto yung ginagawa nyo, don't do it. Kasi at the end of the day, kayo lang yung mapapagod, Be true to yourself. So kaya, bro, ginawa ko sa School of Profits kasi gusto kong bumalik dito kung sino or kung saan talaga ako
komportable kung saan or kung sino dapat yung tutulungan ko, which is yung mga Filipino people. So right now bro, like I'm doing weekly live 'no, nagtatagalog na ako. Yes, ang ganda kahit gumagawa pa ako ng content everyday, grabe napakadali niyang Bisaya. gawin. Oo, kahit Bisaya napakagandang gawin kasi ako na 'to, 'di ba, nagpapaka ako na. And then, yes, may mga panahon konti lang yung views 'no, but at least I'm happy doing that. So yun, grabe, ang ganda. So yun, nagko-continue na yung mga flow ng motivation, mga inspiration. At ngayon although ginagawa ko 'to for a couple of weeks pa, but marami na kaming testimonials na natatanggap sa mga tao and they're happy and I'm also happy. Kasi andito pa naman kasi bro, kung iko-compare natin yung mga pag-uugali ng international tsaka Pinoy, napaka-different talaga. International, they don't care about your feelings. Oo, may iba pero konti lang. They don't say thank you a lot, pero merong konti. All about value lang talaga, knowledge lang talaga makukuha nila, that's it. But here, if you're sharing something, kahit gaano kaliit, na-appreciate ng mga tao. So that's why, yes, I found my calling. Thank you so much, Lord, for ito na talaga yung hinihintay ko. So that's why, um, hindi na ako nagko-content pa sa mga communities ko, international paid communities using Circle yung gamit namin, Circle. Yeah, yeah. Ang content mo na ngayon nakikita ko yung mga TikTok, eh. I saw that sa inyong Oo, Facebook page, eh. But, oo. anyway siguro Kirk, yeah, parang ano rin 'to 'no, parang self-actualization nga 'no, na parang turn around na, um yeah, andun ang pera, but maybe mas may meaning nga if you do this in the Philippines. Pero siguro para mas maintindihan ng ating mga audience this was all about SEO So siguro pa-explain lang muna sa'min ano ba itong SEO na ito and paano ka nito nabigyan din ng parang opportunities or parang mga clients nga, Yes. abroad and now here in the Philippines? Yeah, so School of Prophets is a community where everyone in the Philippines sharing knowledge, not only me but other coaches as well. Hindi lang siya about SEO, but marami siyang included na topic doon. It's like if you're interested to become a VA, you can start there. If you are a VA right now, gusto ka magkaroon ng agency, pasok ka do'n kasi may mga tuturo din ako papaano gumawa ng agency. If gusto mong mag-e-commerce, punta ka rin do'n. Basta legit yung gagawin natin do'n, mga walang mga hindi legit. So, yun gagawin natin. If you are beginner, newbie, an advanced 'no, magaling ka sa, e-commerce or even pinapa-add din namin dun yung topic about, lifestyle or health and fitness. Kasi maraming mga successful na tao, but then again, they are depressed, they have anxiety kasi hindi nila na-ma-manage ng maayos yung business nila. So, that's why ini-include din namin dun para holistic talaga siya. Hmm. Oo. Sige paano on a general perspective din pala anong thoughts mo? What are your thoughts about the yung mga Pilipino na right now very booming din talaga ang mga Pilipino na kumikita or nagta-try kumita ng pera online. Siguro maybe pa-relate din sa story mo na, um, kumbaga ano nga ba talaga itong mundong 'to na puwedeng pasukan ng mga Pilipino and is it really a big opportunity? Gaano ba kalaki yung opportunity sa pagkita ng pera online, sa pag-freelance, sa pag-VA, sa pag-e-commerce? And also parang ano yung difference ng making money online sa making money offline para din mas ma-attract natin yung mga tao na malaki ang opportunity dito actually, ayun. Yes, ang freelancing, agency owner or agency building or e-commerce is napakalaki talaga. Napakalaki pang opportunity. In short, if we compare e-commerce to China, napaka-baby pa tayo. Dito lang tayo sa compared sa kanila. Giant na talaga sila. So there's a good opportunity if we are going to engage in this engage in this uh great or napakalaki talaga. Like ngayon, no, we have an AI. So yeah, if we are also going to incorporate, no, learn from this skills, no, I'm sure makapag-income ka ng malaki. And if we are going to compare it sa local or traditional business, like for example, nagpapatayo ka ng sari-sari store, no, or local business, napaka different nila kasi you need to invest a spot, no, or location, magre-rent ka, mag-hire ka ng tao, magbabayad ka 13th month pay,
magre-register ka pa ng business. So marami kang aasikaso. Whereas dito, no, if you are freelancer right now, pwede kang manonood ng training, mag-apply ka, wala kang binabayarang tax, gano'n. So, that's really great, 'no? And napakadali siyang gawin. But sa karamihan din, or it also a big competition na din, lalo na sa mga matagal na sa freelancing. Kasi yung mga bago, naku-compete nila yung mga matagal na, and isa din 'yan sa mga sinasabi ng iba, wala ng opportunity sa freelancing kasi marami ng kompetisyon, marami ng mga tao. But if you know your value, if alam mo kung papaano mo i-position yung sarili mo sa environment, I'm sure makakakuha ka pa rin ng client, 'no? Kasi guys, Hmm, imagine everyday merong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, or 10 business ang pinapatayo for that specific, location sa US. So, mm. even merong freelancer everyday sa mga Pinoy, then hindi pa rin siya mauubusan ng opportunity talaga, and nagbo-boom pa siya talaga lalo ngayon. Nagbo-boom pa, hmm. Yun din actually yung parang gusto kong tanungin dito 'no, na now that you're making School of Profits, ano yung parang, special din na ginagawa ninyo? Kasi parang ang nakikita ko, ang naiisip ko na parang problema or parang limitation for anyone is ayun nga, kulang sa mga pagkakakitaan and there's an opportunity. And then siguro naghahanap sila ng kung maybe alam na nila kung na pupuwedeng kumita online pero hindi pa nila alam kung paano exactly gagawin, anong pupuntahan na website, anong Mm, aaralin. So, ano yung parang ano 'no, parang mindset ng School of Prophets on helping, Filipinos, on helping ano, so mm. parang ano ba 'to, awareness or talagang education, Mm, mentoring din talaga, talagang gagabayan niyo step by step until maging yes, successful na freelancer or yes, whatever. So, papaano ba yung parang approach niyo dito? yes, right now maraming mga gustong sumubok pero naliligaw Mm, because they don't have a proper mindset, wala silang proper mindset na nilagay dito, and mindset. also walang nagtuturo talaga sa kanila ng maayos. Bro, ito Mm, example ko, kaibigan ko pa talaga, pumupunta-punta dito sa bahay namin, but binigay ko lahat, yung mga paid trainings ko binigay ko, tinuruan ko ng ganito. The end of the day nag-stop siya, isang buwan lang, wala na. 'Di ba merong nagtuturo na sa kanya kasi ito, 'di ba yung mindset natin hindi pa ready. So hindi pa siya ready sa gano'n. Kasi some of them they think na, "Oops, napakadali lang kasi si Kirk palabas-labas lang." Pero hmm, hindi nila alam din yung sacrifices ko, yung nakikita lang nila is yung ngayon. So, and ah, hindi siya talaga para sa lahat, 'no. So, patibayan ng loob 'to, 'no. So, kaya ginawa namin si School of Prophets kasi maraming gustong magsimula pero they don't have a right coach or a mentor who can teach them how to create a proper or proposal or resume, or hmm, they don't know how to close a deal, not doing discovery call. So yun mga ituturo namin para hindi na sila maligaw. Kasi way back 2011 wala talagang nagtuturo ng ganito, even mga Filipino dati wala, bago ko lang nalaman mga 2020 na meron parang maraming nagtuturo, 'no. Kasi bro, yeah, since international talaga yung target ko, well, hindi ko alam meron ba palang nag-e-SEO na mga Pilipino, na mga sikat din, yung international or yung mga Pilipino nagtuturo ng mga VA, marami pala. So dati 2011 natuto lang talaga ako sa sarili ko, like watching YouTube, tapos konti pa yung nagtuturo sa YouTube. And naaralan ko pa talaga yung bumili ako ng course way back 2012 worth of 30,000 peso. SEO training siya. But the problem nun is pagbili ko sa kanya, sa course na yon, hindi sila nagre-reply sa questions, 'no, sa mm, support. Once a month nagre-reply lang, napakahaba, babasahin mo pa. So oh my God, yan yung feeling ko dati. Sabi ko, "Okey, 'pag gagawa ko ng course ayaw ko 'tong, or hindi hindi dapat 'to mangyayari." So right mm, now, yung sa community namin na School of Prophets, hindi paid community yun, it's a free community. Lahat mm, makaka-join dun, pero kung makikita niyo yung support, grabe parang coaching, one-on-one. May mga hmm. nagse-send ng assignment sa'kin. Ako talaga nagke-create ng loom, isa-isa yan. So kaya merong mga 80 siguro nag-send ng assignment, di pa ako natapos for a couple of days kasi chine-check ko talaga. So I spend time doing that, 'no. So hindi ako binabayaran dun, 'no, but yan yung pinakaimportante sa lahat, for people to know din na they need to have someone, no, who's Mm, already doing that before,
who's nagfi-failed na for how many years, and right now ituturo ko na lang kung ano yung mga nag-work sa'kin. So, Oo. iba kasi bro kasi andun na kasi ako bro. So, ngayon kung ituturo ko talaga 'to sa'yo, hindi bullshit yung ituturo ko sa'yo, knowledge talaga. Yung ginagawa namin sa company until now, yan yung gagamitin ko for you to learn, for you to learn. Mm. And walang courses, hindi ako nagbebenta. Meron akong course pero wag niyo yung bilhin guys kasi hindi ko yun ibebenta sa inyo. Ano lang, dun kayo sa community, libre lang yung mga training dun. Ask me question, sasagot kami sa inyo, hindi lang kung ako, marami pang mga coaches dun na i-a-add namin soon. Oh, wow, wow. Actually, nagwa-wonder ako bakit libre ito 'no, pero later natin pag-usapan 'to. Um, Oo, so actually parang ano nga 'no, hindi lang content kumbaga, hindi lang course nga, hindi lang kumbaga, hindi lang basta instructions kumbaga, kundi hindi. guidance. Yun yung parang Yes. nakita ko dito, na Yan kasi you yung also kulang give bro. that guidance. Yan Mm, kasi yung mm, kulang sa mga courses na nakikita ko online. mm, After nilang mm. mabili yung course and then wala na sila or nagre-reply-reply na Hmm, lang, but yung training na parang hands-on ka talaga, like bibigyan mo ng yes, guide, oo. makikipag-usap ka, bibigay ka ng Loom video recorded. Hindi Yeah, gano'n, eh. So that's why I'm going to change that perspective. And mm, mm, earlier sinabi mo, hindi ko pa din na ano bakit siya free. Kasi bro, right now, for me it's not about the money anymore. Kung pag-uusapan lang natin yung kinikita ko, wag na lang. What I mean is, kung pag-uusapan lang natin yung mga courses, mga gano'n, tapos na ako sa panahong yun. Nagbebenta ako mm. ng courses dati, marami akong courses, marami din akong clients na natrabahuan dati. So, ayoko na ng gano'n, or kung magbebenta man ako, tapos ibebenta ko sa inyo ng 2,000, wag na lang, gusto ko 50,000, 'di ba? So, Hmm. 'di ba? So yun, itutulong ko na lang sa inyo, 'di ba? Tutulong na Oh, lang so ako talagang kaysa ibebenta ko sa inyo ng 2,000 yan or 3,000, ah, wag na lang, 'di ba? ang bait mo naman na ginagawa mo ng libre. Talaga sharing ng Oo. blessings ba, gano'n? Kasi, kung magiging magaling man sila, hindi naman sila magiging kompetisyon ko kasi hindi na naman ako nag-freelancing ngayon. So, meron akong Mhm. agency. Oo, Hmm. oo. Okey. Hmm. Sige, sige, pag-usapan natin yung ano 'no, kung ano ba mismo talaga yung magiging experience kumbaga ng isang sasama kumbaga sa community. Parang ang nakita ko nga dito ano, yung difference din 'to, yung pinagkaiba din 'to ng sa mga eskuwelahan kaya yung mga iba nagda-drop out kasi 'di ba parang sinasabi na, "Ay ano, hindi ko gusto yung paraan ng pagtuturo sa college," ganyan, kasi Mm, napaka-boring, napaka-ano. So mm. 'tsaka parang binibigay lang yung ano, binibigay lang yung text, Totoo, ganyan. Dito talagang ano, guidance nga and mentoring, I think yung main difference dito totoo. sa inyong community. Yan din Pero yan din hmm, yan din, sorry to cut you bro, yan din yung sige, isa sige. sa nakikita kong threat siguro. Kasi Mm. bro, kasi yung ginagawa naming School of Prophets ngayon, this is a test. Kasi yung vision ko bro, like 5 years from now, gagawa kami ng school dito sa Surigao City. And As in naisip ko school, yan. as in Physical building, as school, in yes, physical school, oh, that is a school of prophets, and ayun parang nakikita ko na siya na isa siyang threat kasi if makikipag-compete ka, 'di ba, yung sinasabi mo kanina na magki-quit na lang sa paaralan kasi andun na lang ako kikita diretso. Marami kaming gustong i-target, yung mga undergrad, mga graduate na oo, nag-standby, yung mga oo, BPO call center na pumupunta pa ng Cebu or Maynila, meron namang opportunity dito. Pasok kayo ah, dun, siguro kung may tuition 500 siguro per year. wow. Tapos kikita ka pa, 'di ba? Kikita ka pa, matuto ka pa ng ganito, and then or kung ayaw mong mag-freelancing, pasok ka na lang sa'min, ganitong sahod mo, 'di ba? So, kasi honestly bro, ngayon meron kaming mga undergrad na staff sa company dito. So, Nag-aaral pa? hindi na kasi Pero maraming issue. nag-stop na? Nag-stop na. Maraming issue Okey. sila kasi some, pera, some hindi nila Hmm, gusto yung kurso nila, mga mm, pinipilit gano'n. So, hmm, 'yan yung gusto kong ta-targetin talaga kasi napakagaling ng mga taong 'yan, even though hindi sila may iba high school graduate, mm, college undergrad, tapos may mga ano pa. Basta pero napakagaling mag-computer. Hindi hindi mm, makapag-speak ng English but napakagaling. So, sayang mm, yung mga opportunity sa kanila. So, that's why yung ultimate goal talaga ng School of Prophets is to have a physical school. That's why we mm, tested this muna dito
ang nakita ko grabe parang ano 'to, mag-work 'to, kasi ngayon pa nga ano lang kami mga 500 plus and grabe ang ganda ng ano, ang ganda ng community. So, how much more if aabot tayo ng 1 year, gano'n yung impact siguro and Mhm. yeah, that's the future, vision of School of Prophets. Visionary nga ano, visionary Kirk Roldan. Parang ito nga yung ano 'no, parang yung larger vision nga ito 'no, 'di ba may mga TESDA, may mga vocational, parang Oo, puwede yung itong parang gano'n din, yung School of Prophets yes, parang vocational school din siya kasi magiging work naman talaga siya, magiging career pa nga siya, na puwedeng talagang makapagbigay ng hanapbuhay and napagkakakitaan sa mga tao ano. But anyways, sige balik lang totoo. tayo 'no, para mas ma-gets ng mga tao, baka may nakikinig diyan na interested ng sumali sa inyong community or baka dun sa School of Prophets na building talaga ano. So, siguro parang paano lang, parang mas pa-explain, mas pabigay ng picture, ano mismo yung mangyayari. So, sa Facebook ba yan, sa website ba yan, ano yung makikita nila, paano sila ga-guidean, ano yung parang, ano yung expect nila na mangyayari sa kanila, et cetera. So, pa-explain lang nun para mas maintindihan ng mga listeners natin. Sige. So, sa mga nanonood ngayon, so punta kayo sa schoolofprophets.academy where you can learn different skills, no? Like freelancing, agency building, e-commerce, fitness, may nilagay kaming fitness, motivation, AI, social media. So different digital marketing skills na pwede mong pagkakitaan, no? So even wala kang knowledge ngayon and parang know-how ka talaga papaano 'tong digital marketing, punta ka dun meron kaming mga basic 'no, basic training para dun ka talaga magsimula. And the good thing that is a continuous, support 'no. Weekly kami nagla-live and weekly kaming nag-a-upload ng mga new courses na free to access to everyone talaga. So, I don't think na pupunta kayo dun maliligaw kayo kasi marami kayong bago lang talaga. So, add niyo lang yung mga comments niyo dun. Daily ako sa community na yun, nagre-reply talaga ako. It's like a paid support or it's like a paid one-on-one coaching na gagawin ko. And then hindi namin kayo tatantanan hanggang sa hindi niyo iba-block yung ano, yung School of Prophets sa app niyo kasi accessible sa app, App as or in mobile sa cellphone na oo. mobile app? Oo. Yes, Hmm, yes. mm. Merong app sa school kasi is KOOL, connected siya sa phone. So, beneficial din Okey, siya sa oo. lahat ng tao para makapag-access sila. Anyone can Ah, puwede niyo akong i-chat dun. Chat niyo ako dun, magre-reply talaga ako. Parang bot siya hmm. ba, pero personal. So, yun. Kahit anong puwede Ang mong pinaka matutunan dun basta legit mm. lang. Oo. Ang Oo. pinakagusto ko sa sinabi mo, Kirk, yung hindi kayo tatantanan ng mga gano'n kalupit yung mga ano, mga mentors dito 'no. Yun yung ano, parang ang nangyayari sa mga ibang school nga 'di ba ano, yung mga estudyante yung naghahabol sa teacher. Dito yung teacher hindi ka titigilan hangga't di ka natututo. Talagang parang Oo. nasa ano nila, nasa puso nila na kailangan matuto ka, kailangan kumita ka ano. Yes. Kasi Hmm, we have coaches here. Ngayon nag-invite pa kami ng coaches na pare-pareho kami ng vision. So the mm, vision is yung hindi yung wala ka na sa point na pera-pera, like gusto mong gawin 'to kasi gusto ko pang kumita. But you also need to make sure na you are already ano, equipped 'no, na puwede mong ano, puwede ka na talagang mm, mag-train ng ganito. Kasi baka mm. maiwanan mo pa yung ano, yung main source of income mo, Oo, 'di ba? But if you're already there 'no, like, parang valued lang talaga, give back to the community or kung may kasalanan ka dati na gusto mong mag-ano, magbago na, so magturo ka na lang, 'di ba? 'Di ba, tulungan yun yung natin 'yan. Dito mo na ayun lang yung iniisip ibigay. ko, Kirk, kasi Oo, yun nga, iniisip ko 'di ba balak niyo pang magtayo ng building, eh. So, ano yung oo. magsu-sustain dun kasi of course kailangan ng pera pampatayo, Yes, operations 'di ba yes. nung building, mga Oo. sweldo din ng mga tao dun. So, siyempre parang kailangan may business model ito ano, pero siguro nga Yes, yes, somehow yes. posible naman mag-work yung model na parang talagang dahil talagang succeeded na, successful na yung mga tao, yung mga mentors kayo 'di ba? Parang giving back ito tsaka kung may kasalanan ka nga na gustong bawiin, ito yung magiging way mo para mag ma ma Oo. mabawi yung kabutihan dun, yun ba? As in ganun yung model na naiisip niyo? Ay, hindi naman kung may kasalanan babawiin ng ganito. Actually Pero parang ano naisipan siya, ko lang din 'yan. talaga ano siya, talagang kawang-gawa kumbaga as in parang Oo, talagang ano, yes. giving back, mm. Right now hindi ko pa talaga na ano, hindi ko pa talaga na ginawa ng model, like yung Mm, ano ko na siya. But nakikita ko bro, na ano, magsu-sustain talaga 'to.
And sooner or later merong mga mag-i-invest dito. Magiging investor namin. Yung mga Alam magpapa-invest ko kami na. dito. Papa-invest para ma-hire sila, para maging clients nila. Tama ba? May parang ganun. Hindi kasi marami akong network sa international na willing din magkaroon ng it's like he is part of the organization. Like pag meron kang school gusto nilang magkaroon ng parang charity school na they want to invest there. Like for example, yung meron din dito kasi sa amin, Home for the Aged, yung nagsusustain noon international na maraming pera, and they want to do that just for a cause, just to help, no? So yun, meron ako mga friends na ganyan, yung mga Amerikano na multi-millionaire din. So yan yung okay. So hindi ko na pagko-problemahin to kung saan hahanapin yung pera in the future, kung papagawa na kami ng mga building or ako na lang talaga magsusustain yan. So depende kung saan tayo patungo. Basta yung nakikita ko dito is mag-work talaga to. Impossible hindi mag-work yung ginagawa mong kung para naman yan sa mga tao, I'm sure mag-work talaga yan. Yeah, kahit hindi na ako mag-work ng ganyan, sila na mismo yung mga taong tinutulungan ko, sila na it's possible talaga. Oh, I like that. Ang ganda ng model na yun, na parang nagra-run nga siya sa kabutihan din at kawang-gawa and bayanihan nga actually, parang ganun eh. But anyway, ano yung parang nyo dito? Gaano karami yung mga coaches pala and mga mentors, and parang gaano karami yung nakikita nyo magiging member ng School of Prophets, ng community? Yes, honestly ngayon bro, ginawa namin ng School of Prophets for like 2 to 3 weeks pa. So right now, 5 pa kaming mga coaches dito. But the goal is to be siguro marami pa. So wala pa akong limit this time. But isa-isahin namin yung mga niches or mga industry, like sa social media ka focus, or data entry ka. So yun, mga coaches na yun, para tulong-tulungan talaga natin to na ma-build, hindi lang ako. I'm only here. Lang ako dito, like instrument na magawa to, but at the end of the day, sa susunod wala na ako, but continuous pa rin siya sa mga next generation, kahit na wala na ako, yung mga apo ko na lang or yung mga part na lang sa partnership yung matitira nito. Parang siya, pay it forward, no? Yung mga naturuan nyo, sila yung magtuturo pa rin. Pag yumaman na, pag naging successful na din, di ba? Sila na yung magtuturo pa. Magpapatuloy, kumbaga. Yes, yan yung ginagawa kong culture dito. Like what we are doing right now in my e-commerce business, no? Every day meron kaming ginagawang accountability call. Like I'm not the one who's doing the training anymore, but those people na mga interns namin na kumikita na din, sila na yung nagtitrain sa mga bago. So parang na umiikot na siya, kasi dati bro ako lang eh. Ako yung nagtitrain talaga sa kanila manual. Now yung mga interns kumikita na din, so sila na din yung nagtitrain sa mga sa mga tao din nila. Is payroll processing taking too much of your time? Introducing Sprout Payroll Starter. For as low as 5,000 pesos per month, you get a team of experts to help you with your payroll and HR needs. We'll help compute and process payroll, handle all your government compliance requirements, and automate timekeeping. Leave the payroll to us so you can focus on growing your business. Enjoy peace of mind with Sprout Payroll Starter. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them, and launch your products seamlessly with Sukuna.
your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com, guided by one of our top experts. So yun. Galing. Ayun. Ngayon, Kirk, actually nako-curious ako sa pagkatao mo dahil saan nanggaling itong ganitong gusto mong gawin, itong parang puso nga rin somehow, na talagang gustong tumulong. Sige, pwede pa kwento lang ng onti, parang medyo rewind pa tayo sa nung Sige. naging freelancer ka mismo, nung una mo na-try yun. Paano nga ba nangyari? Ano nga bang background ni Kirk Roldan? Bro, Paano grabe, ang naging galing mong freelancer, ang ganyan? galing mong magtanong ah. Grabe, napakagaling mong magtanong, bro. Kuha mo talaga lahat. Idol. Thank you. Sige. Yung story nito, bro, no, I was a nursing graduate. Oo, pero ayoko talagang maging nurse. So, ayun. But for love and sake with my parents, nag-graduate pa rin ako ng 4 years, no? Pero never akong nag-take ng exam even once. Kasi nasa sarili ko na kung kung magte-take ako ng exam, mag-a-abroad ako. And I don't want that to happen. Nakikita ko na yan, mga third year college pa ako. Naku, malapit na akong mag-graduate. I need to do something. Kasi I believe na no need ka pumunta ng abroad to make money. Andito lang yun sa Surigao sa amin. But you need to do your best kung paano mo siya hanapin. So, that time kasi, bro, my friends, family, colleagues, the only thing they know on how to make money is to go abroad. At gusto kong baguhin yung mga nangyayari. So, Yung mga grabe. nurse nga, mga nurse dati lagi nag-a-abroad. Panahon namin yan, bro, eh. Panahon namin yan. Or dati pa sa mga, my brothers, no? Tatlong brother ko talaga nag-abroad sila. Yung father ko nag-abroad din. So, yung mom ko lang talaga yung nagpalaki sa aming apat, no? So, yun yung gusto. Ayoko mangyari nun. Ayoko mangyari doon. Sa akin, nangyari na sa akin, but sa mga kids ko. So, ngayon, hindi talaga nangyari siya. So that's why, no? And yeah, it started from there. And then, I know and I believe na pwede mo talagang kitain yung pera kahit nasa bahay ka lang. So, yan din, connected din siya sa School of Prophets eh. Kaya ko ginawa din to kasi you don't need to go abroad, no? Kahit and also kung ayan, may iba din kasi akong mga gustong i-solve eh. Like me, no? Hindi ko talaga gusto yung pagna-nurse pero ginawa ko for the sake of my parents. Ayan din yung gusto kong pursue sa mga bago lang na dapat unahin natin yung sarili natin, no? But you need to tell that to your parents talaga na para hindi din sila ma-offend, no? Kasi at the end of the day, ikaw lang din naman yung magsasuffer. So that wala pa akong alam nito kasi dati bata pa tayo tapos pinapakain lang tayo, so hindi natin to masabi. So at least ngayon may nagsasabi na sa inyo na dapat talaga unahin natin ang mga sarili natin, no? Kung ano ba talaga yung kung saan tayo papunta kasi maraming mga kabataan ngayon eh, like hindi naman pala nila gusto yung mga ginagawa nila, no? At the end of the day, yung iba nag-suicide, mga bata ngayon, mga 13 years old, no? Yung iba nag-suicide na, yung iba maraming mga depression, 'di ba? Mga bata pa 'yon eh. So, bakit? 'Di ba? We need to think, no? We need to understand our kids as well. Ano ba yung gusto nila? Kasi baka sobra na yung 'di ba, expectation mo or pinapaaral mo sa ganito pero ayaw naman pala niya kasi hindi niya abot ng mindset niya yung school, 'di ba? So napakalaki ng expectation natin sa kanila. So yan din yung isa sa gusto kong i-solve eh. Kasi marami kasing mga taong gusto nilang like yung undergrad kong staff dito. Ayaw niya mag-aral, but gusto niya yung ginagawa niya ngayon. 'Di ba? So we need to give them a chance. We need to give them a chance kasi baka dito sila mag-skill or excel. Hindi doon sa pag-aaral but dito. But at the end of the day, yung goal mo lang din naman pala is kumita siya, 'di ba? Pera lang din naman pala punot dulo, but mo pa siya, but pinapa-doktor mo pa siya, 'di ba? How about dito lang? Like my parents, so if my parents is watching right now kasi sinare ko to sa wall ko eh. So Shout out to parents. Shout out, sana hindi. So
Ayun, Di, kasi pero siguro to dati ano lang din baka ano lang din, parang siyempre baka the parents really just want to parang ma-secure lang din. Yun yung alam nila na that's true. secure, So, That's true. pero Hindi baka din natin siguro hindi oo, baka hindi nga lang pa naging aware ang parents yes. natin sa na kumbaga mas may future pala sa ganitong bagay. Actually medyo risky din naman siya, medyo bago siya, So medyo Totoo. risky din 'di ba? So Totoo. nagkataon na sige, na-explore mo nga Kirk tapos swerte and magaling ka dun sa area na yun. So naging successful ka on that. Pero I think ano rin talaga parang financial security is a big matter din talaga Totoo. dito. So that's true, no, kasi bro nung nagsimula pa ako dito, yung parents ko kasi wala talagang support, no? Kasi yun nga, di nila alam magsa-succeed ba, 'di ba? Gano'n. Tapos nung time na kumikita na ako, yung father ko sinabihan pa niya ako na, ano ba 'yan, wala namang papeles 'yan, wala daw contract, gano'n. Kasi freelancer nga lang, 'di ba? So, hindi nila nakikita, hindi nila na-appreciate. But nung time na nakikita na nila na tumutulong na ako, dun na sila parang nai-imagine na, okay, puwede naman pala. May other way naman pala, na hanggang sa time na naiintindihan na nila yung ginagawa ko. At ngayon they are happy. They are happy and satisfied kasi nung time na yung time na COVID, bro, yung mom ko talaga umiiyak kasi yung mom ko sabi niya, "Tama pala yung ginawa mo, hindi ka nag-nurse. Kasi kung nag-nurse ka ngayon, wala na daw." Kasi bro, mapupunta sana ako sa US kasi may mga cousins akong mga nurse na ngayon. So, dun din ako mapupunta. At yun sinabi sa parents ko, na-touch ako nung time na yun kasi she said na may mom na she said na I made the right decision daw. Grabe nakakaiyak naman 'tong Yun nga, yun nga. oo, So, yeah, yung yeah, feeling mo, ay salamat for 15 years in the industry, 'no? At least na-feel ko again siya na tama pala yung decision ko. But at first, hindi pa nila na-appreciate kasi nga you mentioned Yeah. earlier na hindi pa open 'to sa kanila, 'di ba? So, Mm. ayun. And ngayon naman siguro na parang, kita naman natin na naging successful ka nga sa path na 'yan at tumutulong ka pa ng ibang tao, parang I think nakaka-proud talaga 'yun sa parents 'no, na gano'n yung nakikita nila sa'yo. And speaking of that actually I think maraming nakaka-relate na sa kuwento mo rin kasi I think in the Philippines napakalaking bagay nito na, naghahanap tayo ng mga ways kung papaano kumita. And baka yung mga kuwento na nakuwento mo ay somehow, nakaka-relate nga din ang iba. So speaking of this, ano yung parang plano niyo sa School of Prophets on making more people into the community? For sure for sure actually marami ka ng mga audience, pero parang ano yung approach niyo on, kumbaga paghikayat ng mga tao dito sa School of Prophets sa inyong community? So, one of that list na ginagawa namin ngayon is doing interviews. So right now, no, coaches or those communities invited me to to be there, no, speak sa live nila para may ma-share akong value about SEO. So yun yung isang ginagawa namin. And then interested din yung mga tao na yon na makapag-learn ng SEO or make money online. Second, we invited coaches as well. So yung mga coaches na yon, they are helping us to build the community bigger, no? And also right now we are interviewing people din na mga successful. Kasi yung School of Prophets is hindi lang siya about sa digital marketing na mga knowledge, but like for example, yung nagsasucess siya sa e-commerce, gano'n, no, hindi lang sa VA or digital marketing, mga gano'n. And then, yeah, posting daily content sa profile ko. So ngayon, bago yung editor ko, o video editor, so ngayon gumagawa pa kami ng content para next week daily posting kami sa social media to spread about this School of Prophets. Sa TikTok. Oo. I'm curious lang din pala Kirk, isa pang bagay kasi siguro, like for you nga 'di ba imbes na nag-nurse, ano mo start mo, VA ba or freelancing ng parang SEO ano? Ano Diretso ako, bro, what sa was your first freelancing. Diretso ako sa freelancing SEO. Diretso ako sa SEO SEO, freelance, oo. oo. SEO diretso.
Kasi I mean at the end of the day ang magiging parang bakit magde-decide ang mga Pilipino na pumunta sa freelancing imbes na other jobs is sweldo. So meron ka ba diyang parang sample figure, sample gaano ba kalaki ang magiging pera ng mga magfi-freelance or magta-try sa ganitong path na kikita ng pera online? Oo. Ayun, Sige, dalawang yung example ko. First is freelancer or VA, no? So magsimula tayo doon. So ngayon, if you know talaga kung papaano mo bibigyan ng what's that, or clarity yung sarili mo kung tama ba tong path sa'yo or hindi. If you know how to close clients, if you know how to give value to the people, no, you can start generating 50,000 siguro dun ka magsimula as a freelancer. Per month yan but per month, kung magaling ka na, yes, pwede mo na siya 6 digits, no? 6 digits per month. One Or client lang yan or maraming one clients? client. Pwede, One isang client. client, oo. Pwedeng isang client. Depende yan sa'yo kasi if gusto mo talagang magka-client as soon as possible, pwede mong mabaan yan, 30,000 per month, 40, 50. So that's why tinuturo din namin sa community na papaano mong i-value yung sarili mo, papaano ka mag-give value din sa mga tao para pwede kang mag-rate ng ganon. Kasi hindi lang to about you eh. It's all about how you can help them grow. Kasi kung mag-grow sila, ikaw din mag-grow din yung rate mo. So ganon. So yun. So 6 digits guys, yung easy 6 digits yung pwede nyong kitain sa freelancing or VA per month. Now, how about if you have 3 clients? How about if you have 4 clients, di ba? Posible ba yun? Posible ba yun with the workload na parang kakayanin pa ba yun ng mga freelancer na 4 clients? Hindi mo kaya yun. Hindi mo kaya yun, but pwede ka mag-hire ng tao. Hindi ka na yung gagawa. Bali yung gagawin mo para kang front. Ikaw yung nagkakamera, ikaw yung nakikipag-usap, but meron kang ibang taong tagagawa sa'yo. Kaya nagkakaroon ng mga agency. Para sa next time, yes, that is a preparation sa second na sasabihin ko, which is agency. So pag ready ka na, paisa-isa muna yung i-hire mo. So parang kung hindi mo na talaga kaya, mag-hire ka ng isa, no? Pag hindi mo na kaya, mag-hire ka na naman ng isa. Huwag kang mag-hire ng 5 o 10 kasi baka hindi mo kaya. Kasi yung being an agency owner is really different compared sa pagiging freelancer or VA. Kasi dito, mamumuhunan ka na talaga sa tao, 13th month pay, magpaparegister ka na ng business mo, or if magpaparent ka or magre-rent ka ng office, internet, marami kang iisipin. But some of them, they think na, mag-agency ako kasi napakadali lang. Naku, mas times 2 or times 3 yung hirap mo dito kasi role mo talaga is to get client, paramihin mo yan kasi yung mga tao mo, yung sisweldohin nila, di ba? So, yun. But if magaling ka mag-close or makipag-usap ng tao, I'm sure madali ka lang kukuha ng clients, no? Kasi yan kasi yung punot dulo ng lahat eh, client. If wala kang client, then wala kang kikitain, wala kang ibibigay sa mga tao mo. So if you have an agency, sky's the limit. Pwede kang makapag-client ng 5, 10. Right now we have about 100 plus clients sa agency namin. Wow! Doon sa Kirk Roldan SEO, tama ba? Yes, Kirk Roldan Advanced Digital Solutions. Wow! Ilan ang mo ngayon doon sa agency? Ilan ang mga freelance or mga tawag dito? Yung mga tao nyo doon ngayon? Marami kasi bro, I'm also doing e-commerce ngayon. So sa so total meron kaming 230 staff. Wow! Wow! All over the Philippines, remote din yung mga iba? Hindi lang Philippines. Yes, remote yung iba. But may mga ibang bansa. Our office nasa Surigao City, Mindanao kami. So sa sa mga Surigao nandiyan. But yung mga staff namin, meron kaming Bangladesh, meron kaming network din sa Vietnam, sa Thailand, sa Pilipinas din meron kaming mga galing na mga Facebook strategies, mga Google Ads specialist, ganon. So mix. Ang mga clients nyo dito, mga foreign, or may mga local din, may mga Pilipino rin na Filipino ayoko business ng client na na Pilipino kasi headache yan. Bakit? Marami na kaming clients na talaga? Oo, headache yan. So ayoko ng Filipino client. Meron kaming isa ngayon, isang client na Filipino, but they're really good. But the rest, nako. Mababa ba magbigay? Nasa sa mababa, mata pobre, tapos parang tingin sa'yo, mababa ka din kasi siniswelduhan kita eh. Yun nga, I thought na yung mga US lang yung may paningin sa atin ng ganon. Hindi rin pala sila lang. Tayo din pala. Oo nga. Bro,
Yes, nako, mas worst pa talaga kasi number 1, hindi nila mava-value kung ano yung ginagawa mo. Mm. Tapos sasabihin, "Mura lang naman 'yan, nagpo-post lang naman kayo," mga gano'n. Yes, nagpo-post but you need to strategize, 'no? Mm, At mm. least naman sa US kung sasabihan ka ng, "Nagpo-post lang naman 'yan," pero kapag bibigyan ka ng 30,000 compared sa 5,000 sa Pilipino, andun na lang Mm. ako sa 30,000, 'di ba? Kasi yung 30,000 sa kanila maliit lang 'yun. Sa atin, yung maliit sa atin is 5,000. So, different Oo. pa different pa rin. So yun, Okey, marami akong experiences kaya ayaw kong interesting. Oo. magka-client na Pilipino. Oo, I mean, thank you nga rin for sharing that ano. Also ano 'no, ang ganda nung sinabi mo kanina na yung 2 parts nga ano, you can be a freelancer and then you can have your own agency. Kasi parang magkaibang skills nga sila, eh. Sa Yes. freelancer, talagang na-e-enhance mo yung skill mo sa SEO, sa Mm. digital marketing or whatever, talagang naka-focus ka dun. Yung agency naman more of ano, talagang sales ka na rin 'no, na parang talagang nagko-close Yes. ka ng mga deals sa mga clients. And then Yes. nagma-manage ka rin ng mga freelancers ng team mo. Yes. So sa School of Profits ba, ano 'to, as in gina-guide niyo siya dun sa path na yun, 1 muna and then 2 as in Yes. pareho? Yes, yung ituturo namin 3. So, first is kung bago ka lang, wala kang idea sa freelancing, yun yung basic na, parang tinatawag namin sila ng start or launch, 'no? Dun ka nagsisimula. Mm. Second, which is focus ka na sa skills, 'no? Like if mag-SEO ba ako, if ano ba yung Mm. gagawin ko, focus na sa specialization. Third is Hmm. scale. Scale if you want to Ah. learn, having an agency. Yung 3 path na Oh, yun. So, yan yung ano namin model sa galing, sa ang ganda nun, ang school ganda nun, profit. Oh, And kasi yung and iba and nasa stuck hmm, lang sila hmm, creating a course, creating a training as a freelancer, papaano ka kumita nito, but walang ano, yes, walang oo. ano talagang gano'n style. At yung sa inyo talagang may scale nga 'no, na parang talagang tinuturuan din maging manager kumbaga yung mga Kasi may mga taong gustong maging gano'n din, but hindi 'to para sa lahat oo. guys, Yes, Hindi 'to yes, puwede na, gusto kong mag-agency owner kasi sabi ni Coach Kirk mag-agency owner. Dito para sa lahat, naku, hindi para sa lahat talaga. mm. Introducing Aim High. Smarter construction management starts here. Monitor costs and progress with real-time insights. Plan ahead and adapt with streamlined scheduling tools. Make data-driven decisions to avoid costly delays. Increase efficiency and profit with Aim High. Ayun. Ayun sige, ano actually mag-1 hour na ba tayo? So nasa last part na tayo, Kirk, ano. Siguro yung last part na lang ng ating podcast is ano, more about the future pa ano, future plans and vision. Lalo na vision nga ano, well you mentioned na kanina na parang plano niyo mag-start ng school, pero gaano ba kalaki ang gusto niyong ma-cover sa School of Profits? May idea ka ba sa kung gaano karaming Pilipino ang gusto niyong matulungan, Yes. gaano kalaki So, ang magiging sa community? Mm. yes, napag-usapan namin 'yan ng wife ko, last week, 'no. So, ano ba yung vision mo dito? So, sinabi ko sa kanya na, ito yung ilagay mo dun sa vision. So, goal natin 'yan is magkaroon ng 100,000 katao na magiging successful sa School of Profits in the next 5 to 8 years. Mm. Sabi niya, "Kaya ba?" Sabi ko, kaya yan, tulungan natin." Oh, so 'yan yung isang namin goal dito sa School of Profits. And for sure after that tuloy-tuloy pa 'yan, tuloy-tuloy pa 'yan. Tuloy-tuloy, oo. Tuloy-tuloy Yung na 'yan. oo. So yung agency, yung Kirk Roldan SEO, I mean tuloy-tuloy pa rin naman siya hanggang ngayon, 'di ba? And Yes, naggo-grow pa ba siya? Naggo-grow pa ba yes, siya, like more clients pa, more mm. more more So, people? yes, so stable, and yung Mm. company for, for the past couple of years now.
Oo. And yeah, they're doing good. They're doing good every month, no? So if I'm going to compare last year, this year mas nag-grow pa siya. Mm. So parang talagang ano rin pala ito 'no, alam mo yung mga corporate social responsibility, CSR. So parang since palaki na ng palaki, naggo-grow na talaga yung Kirk Roldan SEO, yung SEO agency, may part nga ano na parang medyo philanthropy or parang pantulong sa ibang tao or parang talagang to pay it forward nga. Tama ba yung gano'ng parang Yes. overall picture nito? Yes. Kasi sayang din naman bro like andun ka na, wala kang ginawa, 'di ba? Kasi Mm. andun na ako and I want to share this to everyone. Sayang din Hmm. naman yung sayang din yung mga knowledge ko for the past 15 years kung wala, ikukuwento ko lang sa mga kaibigan ko, 'di ba? So ituturo ko na lang sa community. Mm. Hmm. By the way, so ilang years ka nga ba ilang years ka nag-freelancing bago ka nag-agency? And then ilang years ka nag-e-agency bago ka nag-School of Profits? Okay, so freelancer ako way back 2011, nagsimula ako. Ah. Tapos matagal na ako sa agency talaga like 2014, 15. But that Okey. time bro, hindi pa ako focus talaga like grabe Mm. napakahirap yung pagsisimula ko sa agency kasi yung parang nangangarap lang ako no na magkagawa ng agency, pero gumawa Mm. diretso ako ng website 'no. Ni-jump in Mm. agad ako ng walang preparation, walang nga nagtuturo sa'kin sa SEO, how about this building agency? So, napakahirap 'no. Kaya gumawa ako ng first website ko, yan yung upmarketing.org. I don't know, mga Hmm. 2015, 14. So yun, tapos nag-expire yung website, kulang ako sa knowledge, I stopped that. Tapos freelancing uli ako. Tapos 2016 ata yun, gumawa ako ng agency, ulit. Yun na, nag-succeed na siya, yung KirkRoldan .com. Yan yung isa kong company before. Pero same lang siya na concept. So ngayon, transfer ko naman siya dito sa KirkRoldanSEO.com. Hmm. So matagal-tagal na kasi yung registered yung Yes. company namin mga ilang taon na din eh. Ayun. So grabe 'no, more than so parang 14 years na in the industry talaga and gano'n kalaki ang karanasan, kaalaman, experience, mga successes, mga mistakes din even na i-she-share sa atin ni Sir Kirk and ng mga iba pang coaches sa community ng School of Profits. Pero siguro last question, Coach Kirk para sa'yo, ano ang naging pinaka or biggest success or parang ano nga ba ang meaning ng success? Success for me Malalim 'no? is mm. For me, yung success is yung nakikita ko na sa mga kids ko that meron silang matatawag na, "Papa ko 'yan, oh." Nakalagay na Oh. sa meron na silang makikitang gano'n. Oo, Hmm. yung parang wala na akong gagawin but everyone is happy na sasabihin nila, Hmm. "Yan si Sir Kirk, oh, tinulungan ako niyan." Yung pumunta ako sa isang Hmm. lugar kahit wala na akong pera, pero pinapakain pa rin ako kasi Hmm. may natulong ako sa kanila before. 'No, Hmm. yung pumupunta ka travel ka ng abroad tapos may mga taong magsasabi sa'yo na, "Sir, dito ka na lang pupunta, libre ko na sa'yo yung bahay isang linggo." Mga gano'n. That is success for Oh, me. Mm. Yung wow. yung may macha-change akong may macha-change akong lifestyle ang isang tao or yung Mm. pamilya nila. Like what we are doing here ngayon sa company, like, isang staff sa bahay nila merong 2, 3, 4, 5, 6, 7, 'di ba? Isang staff lang meron ka but natutulungan mo yung 10 sa bahay nila kasi 'di Mm, ba, mm. shine-share niya yung salary nila. And for me that is a success as well. Hmm. How much more if they are Wow. earning huge money. So, yeah. Wow, ayun napakagandang definition ng success. Palakpakan natin yun. Thank Ayun you. thank you very much, Kirk for this conversation. Sana meron tayong mga na-inspire diyan or baka meron lang sana diyan mga gusto nang sumali sa community ng School of Profits. So if our listeners want to know more, want to find more information about School of Profits, and even kay Coach Kirk ang Kirk Roldan, so papaano nga ba sila makakaalam ng more information? Maybe you can lead them to the website or social media, Facebook, TikTok, Instagram, wherever. Yes, so if you are interested to follow me guys, punta lang kayo sa wag na sa Kirk Roldan but punta kayo sa The Hmm. Orange Guy kasi yan yung page kong Hmm. ginagamit
for my The daily orange guy. The orange guy, yes. So, lagi ka naka-orange, ano? Lagi talaga naka-orange yan. Bro, na-branding ko na yan. Pumupunta ako sa mga conferences, face-to-face. Merong 1,000 katao. Si Kirk Roldan yun, no? Kasi naka-orange talaga ako, bro, literal. Okay. Pupunta ako sa conference 1 week. May dala akong pitong t-shirt na naka-orange. But yung pants ko, hindi naman siya orange kasi pangit na ding tingnan pag orange pati pants. Hindi, pure orange talaga. Pati cup orange. Meron akong cup na orange. Oo. Marami. Ngayon, gusto ko din ng iba para maiba naman. But yung t-shirt talaga, orange talaga yan. And also, if you are interested to learn more about School of Prophets, go to schoolofprophets.academy. It's a free community where you can learn or master digital marketing and client getting or e-commerce or online marketing. Marami pa kaming ilalagay ng mga courses doon and it's updated every week. So marami ng taong nagja-jump in, maraming nag-assignment. Grabe, yung mga pasalamat ng mga tao doon, parang kahit wala ng sweldo, okay na sa akin kasi konti pa lang yung ginawa mo, tinuruan mo pa lang mag-SEO, mag-on page, grabing pasalamat na talaga. How much more if that people earn 6 figures, 7 figures per month. Grabe, napakalaking tulong talaga nun. Siguro may magsisend na sa akin ng GCash. Sir Kirk, salamat. Ito GCash. Give me your GCash. Mga ganon. So, yun. Ayun, nag-comment nga dito si si Mama Rivic na andito sa ating Zoom link, no? Nag-attend daw siya kahapon ng SEO. Yes. Ayun. Thank you, ma'am, for coming. Sige, sino ba mga Ayan, may mga nag-comment lang So, may mga naka-tune in. Madami pa ang naka-tune in. May 2 digits pa tayo dito na naka-tune in. Ito, may comment lang tayo. Shout out from Surigao City kay Noor, Jamaica, Lantud. Hi, Noor. And watching from BXU. Ano yung BXU? Sorry. What's? Butuan City. Butuan ba yun? Butuan. Ayun. Si Rogie Roldan. Ayan. Hello. And ayun, thank you very much again, Kirk, sorry nawala yung camera ko, but sige, patapos naman na tayo. Thank you very much, Kirk, for this episode. And salamat sa mga nakinig. Teka, ibabalik ko lang yung camera ko, sorry. Sige, patapos na tayo. Nawala pa yung camera ko. Hopefully next time, face to face natin gawin tong Yes, of course. Oo, part 2 tayo, of course. Actually, kung makapunta ako sa Surigao City, puntahan ko yung kung may building na kung may school or sa office ninyo. Sige. Part 2 tayo na. Right now may pinapatayo kaming podcast area or stadium. Studio. Sige. Where makapag-podcast talaga tayo. So yun, madali lang matapos once it's done. Invite kita dito para face to face kwentuhan. Game. I'll be there. And part 2 tayo. Sige, ayun. Thank you very much ulit, Kirk. And thank you very much sa mga nakinig. And ayun, thank you so much sa episode na ito. Salamat. Thank you, Brother Johnny, and also Startup. Thank you. Thank you very much to our 59 patrons. This episode is super powered by AskLexPH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. Founders Launchpad, our ecosystem partner. Early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest growing market insights tech company with its data gathering platform, HustlePH. SmileChecks, streamline hiring and onboarding with automated background checks. Cloud CFO, cloud accounting service provider for businesses ready to grow. Cloverly Tech, all-in-one digital platform for property developers. Bodybeaties, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. One CFO, CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Unawa, driving digital transformation with secure, legally enforceable electronic signatures and robust AML compliance. SchoolTech, all-in-one AI integrated school and learning management system. Better Support, a Manila-based BPO company. They have a referral program for people who can bring in new clients. You might know a Western-based business that needs better support. Britanna, enterprise-grade ERP solution that fits a small and medium business
budget. Wonder Brand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. Drive Manila, Philippines' largest peer-to-peer car rental community. East Point Business Outsourcing Services, one-stop shop for streamlined business solutions for MSMEs such as business registration, bookkeeping, and more. Doon, Philippines' first fully insured peer-to-peer car-sharing marketplace. DiviCode Technologies Incorporated, ID Solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Looking for buy and sell online with Sigurado sellers. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. This episode is powered by Lablog, Sugbudok, JIA Engineering Solutions, Algacon Aquafeeds, One Alj, Grey Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Jure.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Wasteless PH, Tech Tribe, Yay, Uplift Code Camp, Board Prep, Dohey Philippines, Edfolio, Hive Rooms, Kazam, CodeSham, Sirius MD. Support the podcast through the links in the description.